Tito Franz. Gusto mo rin pala. Pakipot ka pa. Pa! Emma? Ano pong ibig sabihin nito? Sige ka, pasok ka. Ipapakilala kita sa papa ko. Sige. Pa? Upo ka muna. Salamat. Pa! O anak, Pa, siya po pala yung bago kong kaibigan, si Emma. Magandang araw po. Emma, siya palang papa ko. magandang araw sa'yo, Emma. Pa, may group study po pala kami ngayon, kaya dito po muna siya matutulog. Walang problema, anak. Maluwang naman itong bahay. Doon na lang siya sa kabilang kwarto. Opo, pa. Total, wala naman po ngayon dito si ate, kaya doon po muna siya. Sige, anak. Magpahinga muna kayo dyan. Lalabas lang ako sandali. Bait naman pala yung papa mo. Oo naman, Emma. At responsableng ama pa sa amin ng ate ko. Talaga? Saan pa lang mama mo? Wala na si mama. Maaga siyang pumanaw. Maliit pa lang ako. Ganun ba? Pasensya ka na sa tanong ko ha. Wala yun. Matagal na rin naman yun. Halika, ituturo ko yung kwarto na pagtutulugan mo. Sige. Mukhang mabait ang papa ni Jen. Madali ko lang siyang mapapaamo. Tito, bakit po gising pa kayo? Hindi kasi ako makatulog eh. Ikaw ba? Di ba may pasok pa kayo bukas? Opo, pero hindi pa po ako inaantok. Pwede po bang tumabi sa inyo? Sige, dito ka na umupo. Iniiwasan mo po ba ako? Hindi naman. Baka kasi mamaya, baka kung anong isipin ng anak ko. Tulog na po si Jen. Kaya pwede na tayong magkwentuhan. Alam ko naman na may pagtingin ka rin sa akin. Sa mga titig mo pa lang. Mali ka nang inaakala, Emma. Si Tito naman, Sige na, matutulog na ako. Ikaw na magpatay ng ilaw. ano ba yan? Tuwag pala. O Emma, bakit gising ka pa? Kasi hindi ako makatulog sa kwarto. Kaya lumabas muna ako. Ganun ba? Baka nanibago ka lang. Baka nga. Sige, pasok na ako. Pa, papasok na po kami ni Emma. Salamat po pala dito sa pagpapatuloy niyo po sa akin dito.
Sige anak, mag-iingat kayo. Sige po, Papa. Mapapaamo din kita, Franz. Tara na, Emma. Diyan ang tricycle. Sige, papunta na! O anak, kamusta pala yung group study niyo sa bahay nila Jen? Ayos lang naman po, Nay. Hindi nga lang po ako nakatulog ng maayos. Bakit naman anak? Iniisip po kita, Nay. Kasi wala ka pong kasama dito. Ano ka ba anak? Sanay na ako. Kamusta na po ang pakiramdam niyo, Nay? Ayos naman ako anak. Gumaan naman ang pakiramdam ko. Siguro dahil dun sa gamot na binili mo. Opo, Nay. Mabisa daw po yun. Sana po, gumaling na po kayo. Sana nga anak, para hindi ka na napapagod at nahihirapan sa pagtatrabaho habang nag-aaral ka. Nay, huwag niyo na pong isipin yun. Basta po para sa inyo, lahat gagawin ko. Salamat anak. Kumain ka na ba? Opo, Nay. Eto po pala, binili kong pagkain nyo. Nako, nag-abala ka pa. Ayos lang naman ako anak. May ulam pa naman ako dito. Baka mamaya niyan, Nay. Tuyo na naman ang inulam mo. Hindi anak, mas masarap pa sa tuyo yun. Ano yun, Nay? Tinapa? Yun, hindi ba mas masarap sa tuyo yun? Oo, Nanay. Sige po, pasok na po tayo sa loob. Emma, anak, Bakit po, Nay? pagpasensyahan mo na ako kung hindi ko magawa ang responsibilidad ko bilang nanay mo. Nay, wala po sa akin yon. Isa pa, may sakit po kayo. Kaya ko naman pong pagsabayin ng pag-aaral at trabaho. Baka naman ikaw ang magkasakit niyan, anak. Hindi naman po siguro, Nay. Nag-iingat naman po ako. Salamat anak sa mga sakripisyo mo para sa akin. Paano kaya kung puntahan ko ang papa ni Jen? Baka sakaling mapaamo ko siya at mahututan ko ng pera. Tama. Oh, anak, saan ka pupunta? Nay, pupunta lang po ako sa kliyente ko. Sige anak, mag-iingat ka. Opo, Nay. Sige po, alis na po ako. Ang sipag talaga ng anak ko. Tao po! Tao po! Si Emma yun ah. O Emma, wala dito si Jen. May kailangan ka ba sa kanya? Ang totoo po niyan, ikaw po yung sadya ko dito at hindi si Jen. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo ba ako papapasukin muna sa bahay nyo? Sige, pasok ka. Halika, doon tayo sa loob mag-usap. Sige po. Umupo ka muna. Ano bang sadya mo sa akin? Tito Franz. Gusto mo rin pala. Pakipot ka pa.
At bakit ang papa ko pa? Jen, pasensya ka na. Ngayon ko napatunayan na hindi kita dapat pinagkatiwalaan. Anak, tama na. Wala naman kaming ginagawang masama. Ikaw naman pa, ang taas ng respeto ko sa inyo. Bakit tong babae pa na tong pinatulan ninyo? Pinagkatiwalaan kita tapos ganyan ang gagawin mo? Oo, alam ko na yung gawain mo. Lumayas ka dito at ayaw na kita makita pa. Anak, Anak, pasensya ka na sa nangyari. Natukso lang ako. Papasok na po muna ako sa kwarto ko. Hindi pala mapagkakatiwalaan yung babaeng yun. Anak, bakit matamlay ka yata? Kamustang lakad mo? Hindi bali anak, marami ka pa naman sigurong ibang kliyente dyan na pwede mong makuha. Nay, pasensya ka na po ha. Di bale, hahanap na lang po ako ng ibang pagkakakitaan. Anak, ayos lang yon. Nahihiya nga ako sa'yo kasi sa kalagayan ko, ikaw pang nagsisikap para maghanap buhay para sa atin. Hayaan niyo po, Nay. Makakahanap din po siguro ako ng marangal na trabaho. Oo naman anak, malapit ka na rin naman makapagtapos ng kolehiyo eh. Konting tis na lang. Opo, Nay. Patawarin niyo sana ako sa mga nagawa ko.